Pilipinas, una sa ating mga balita. Opisyal nang nagtapos ang 8 araw na paghahain ng kandidatura para sa 2025 elections. Ayon sa tala ng Commission on Elections o COMELEC, umabot sa 184 ang naghain ng Certificate of Candidacy o COC sa pagkasenador habang 190 naman para sa party list. Ang buong detalye sa ulat ni Kyle Bulyas. Naging mapayapa ang 8 araw na paghahain ng Certificate of Candidacy sa buong Pilipinas sa kabila ng nangyaring barilan sa Maguindanao del Sur sa huling araw ng filing kahapon na ikinasugat ng 5 katao. Sa panayam ni Anthony Taberna at Jerry Baha sa programang 2x2, nilinaw ni COMELEC Chairman Attorney George Garcia na nag-ugat ang barilan sa isang kandidatong may nakabinbin na arrest warrant. May dala umano itong Certificate of Nomination and Acceptance pero blanco ito kaya hindi tinanggap ng COMELEC, dahilan para magkaroon ng girian. Sa huli ay naisaayos naman umano ang gulo at nakapaghain pa rin ito ng kanyang kandidatura. Samantala, umabot sa 184 ang naghain ng COC sa pagkasenador habang 190 naman para sa party list. Pero ayon kay Garcia, 160 lamang ang ibibilang ng COMELEC dahil mayroon anyang 30 party list na nag-file kahit na-dismiss na ang kanilang accreditation. Kaugnay nito, pinaninindigan ng COMELEC ang kanilang ipinalabas na resolusyon na hindi tatanggapin ng mga COC ng sino mang dinismiss na ng Ombudsman. Sabi ni Garcia, ito ay bilang pagkilala at respeto sa kapangyarihan ng Office of the Ombudsman. Ang desisyon ng Office of the Ombudsman ay immediately executory. It may not be final. Ano po ibig sabihin yan? Nakaapila, oo. Pero habang nakaapila, wala na nakukuhang TRO, ay tanggal ka agad dyan sa pwesto. At yung lahat ng mga accessory penalties katulad ng perpetual disqualification to hold public office ay kaagad din na ipatutupad. Kung makakuha po ng TRO, di kami po'y tatalima. Pero hanggat walang TRO, bakit naman po namin hindi ipapatupad? Ibig sabihin, parang winawalang hiya naman po namin ang ating Office of the Ombudsman na nag-exercise din ng kanyang kapangyarihan. Ayon pa sa COMELEC Chair, maaari naman silang questionin sa Korte Suprema kung sa tingin nila ay mali ang kanilang aksyon. 2 linggo simula ngayong araw, isa sa publiko na ng COMELEC sa kanilang website ang lahat ng Certificate of Candidacy, gayon din ang pinalalistahan ng mga nominado para sa 2025 midterm elections. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.